Matapos yung press con ngayon ni PBBM kung saan may ano siya, patutsada kay Imee. Sabi ni PBBM, ah, hindi ko na kapatid yung nasa TV na yun eh. ha? Hindi niya na raw kapatid yun. O ngayon may sagot na dun si Imee Marcos. Mainit yung araw na 'to kasi, nag-press con si PBBM, ay yung media naman talagang yung media ano rin, eh, talagang hindi mo rin makontrol yung media, matapang din. Saka gusto talagang kunin yung reaksyon ni PBBM. Sa mga nakaraan kasi, hindi naman siya natanong ng reaksyon, eh. Pero ngayon kanina, tinanong na si PBBM nung isang, media. Ang tanong sa kanya, "Ano po bang masasabi niyo Mr. President doon sa naging speech o mga aligasyon ng inyong kapatid na si Imee Marcos tungkol sa inyo doon sa rally ng iglesia?" Ang sagot ni PBBM, medyo matindi rin, eh. Hindi raw Ayaw niya raw sana at saka ayaw ng kanilang pamilya na yung kumbaga nilalabas sa publiko yung mga ganyang issue. Kaya daw hindi siya nagre-react. Kasi ayaw niya nga daw na pag-usapan 'yan sa publiko, kumbaga pampamilya 'yan na family matter 'yan. So, sabi niya dapat hindi sana, eh. Hmm, Kaya lang, dahil linabas nga ng kanyang kapatid, so at tinanong siya, ang reaksyon ni PBBM doon sa ano na 'yon, ang reaksyon niya ay, sabi ni PBBM, hindi niya na kapatid yung, nakita. Yung nagsalita sa INC rally at nakita sa TV, hindi niya na raw kapatid yun. Kahit daw yung kanilang mga kakilala, mga pinsan, ang tingin daw doon hindi na si Imee yun. Oh, yun ang yun ang ah, yun ang sabi ni PBBM. Kaya ano daw worried na daw sila tungkol kay Imee. Hmm. Ngayon nakarating agad kay Imee siyempre yun. May post ngayon si Imee Marcos. Hindi naman mahaba yung reaksyon niya. Ang post lang ni Imee Marcos, sabi ni Imee Marcos, "Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako." Ah, kumbaga, sabi ni Imee, kasi nga ang patutsada ni PBBM, hindi niya nakapatid yung nagsalita na yun. Actually, ang ibig sabihin doon ni PBBM, parang hindi na si Imee yun. Hindi na si Imee na nakilala niya, nakasama nila sa pamilya. Pwedeng sabihin, parang anong tawag diyan? Na ano ba 'yon? Hmm, ah, ano 'yon? Sabi nga nung isang netizen, "Bakit nahawaan na ba ng mga Duterte? Ang ugali na ba ay parang Duterte na hindi niyo na makilala na kung si Imee pa 'yun?" May iba namang netizen ang reaksyon naman, "Bakit para bang napasok ng masamang espiritu?" Hindi, ang ibig sabihin talaga ni PBBM, hindi hindi niya inaasahan kay Imee 'yun, kasi hindi naman gano'n si Imee. Kaya yung nakita daw ng publiko na nagsalita, parang hindi na si Imee 'yun, sabi ni PBBM. Kaya ang reaksyon ni Imee, siya daw 'yun. Talagang talagang pinapanindigan ni Imee na siya 'yun. At ang sinasabi ni Imee, um, walang problema sa kanya. Walang problema sa kanya. Parang pinapanindigan ni Imee, alam niya ang ginagawa niya at sa tingin niya tama yung ginagawa niya at um, may patutsada siya. Actually, yung patutsada ni Imee, kontra patutsada ni Imee kay PBBM, parang pinapalabas niya na yung dati niyang akusasyon na ito, hindi na alam ni PBBM. 'Di ba yung speech ni Imee doon, mahaba yun. Ang sabi niya, lulong na talaga sa droga si PBBM, hindi na alam ang pinagagawa. Di inulit niya na naman ngayon, "Bongbong, ako to. Kung ano-ano nang nakikita mo, ading." Kumbaga, ni-raise niya na naman yung ganong pero maganda rin yung sagot ni sa issue na yan. Yung sagot ni Benhur Abalos.
Sabi ni Benhur Abalos, matagal kong nakasama si PBBM. Kung siya ay lulong nga sa illegal na droga, hindi ganyan eh. Ah, ano ba, presidente ka, araw-araw nakikita ang ginagawa mo, yung mga lakad mo, yung pagsasalita mo, yung gawi mo, yung kilos mo. Imposibleng hindi makita yung ano mo eh. Oo nga naman, ano? Pwede siguro nung mga panahon, halimbawa, sabi nga, may nag-comment nga, siguro nung nasa US nga, pwedeng nalulung siya sa ano. At siguro, ano, ang mayayaman naman, mayroon naman talagang ganyan. Pero yung pagkaka-describe kasi ni Amy doon sa speech niya, ano na eh, maghapon na daw nagdodroga, nagiinuman, at hindi na alam ang ginagawa, ano, kumbaga wala na sa katinuan. Parang hindi mo naman mapansin kay PBBM yun. Ah, yun tama, tama. Yun yung obserbasyon ni dating DILG Secretary Binhur Abalos. Parang hindi naman gano'n. Hmm, ano na ano yun, eh, yung mga description ni Amy doon sa speech niya masyado na parang ano na, eh, ay hindi naman nakikita sa mga ano, kung presidente ka araw-araw nakikita ang lakad mo kung saan-saan ka, eh. Wala namang ano, wala namang, gano'ng ano. Siguro nun nga, nung mga panahon na binata pa siguro si PBBM o kaya kahit na ngayon nung may pamilya na, pero hindi siguro yung, ang ano kasi ni Amy lulong, eh, oo. Pero anyway, ayan, sinagot na ni Amy si PBBM dun. Ang sabi niya, siya yun. Siya yun. Oo, balik niya kay PBBM, kung ano-ano na daw kasing nakikita ni PBBM. Ha? Mukhang mahirap na magkaanuhan 'to, sa tingin niyo? Sa tingin niyo mga kabunyo, magkakabalikan pa kaya ang ano niyan, magkapatid na 'yan? Parang mahirap nang ibalik yung ano nila 'no, relasyon nila bilang magkapamilya, magkapatid. Lalo pa't palapit na ang 2028. Talagang ano na 'yan si Amy, naka-commit na sa mga Duterte 'yan. Kaya lang, dahil ba sa commitment dahil niya sa ano niya, pagtatanggol niya kila Sara, kila Digong, umabot siya sa punto na ganyan ang gawin niya sa kapatid niya at sa pamilya niya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.